I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, it's me again. Hello universe. Shout out sa inyo mga beswa. Ayan, sa mga Marcos loyalists, Filipinos and OFW. Hello po. Merry Christmas po sa araw na ito, December 25, 2024. Ayan, may upload videos tayo, sabi ng Global Mirror, guys. Nakikita nyo ito mga kababayan. Kung nakikita nyo ito, itong papel na hawak ng Pangulo at saka si Secretary Bunuan ng DPWH, ito po guys na talagang overtime yung pagre-review ng Pangulong Marcos Jr. doon po sa budget 2025 na alam po natin hindi niya nga napipirmahan yon kasi nga mayroon sigurong nakita dyan, no? So ano man yan, well, si Pangulong Marcos Jr. Ang bahala dyan at alam niya ang kanyang ginagawa. Kaya, wag nyo na pangunahin ang Pangulo sa kanyang mga desisyon. Now, dahil controversial na ito, itong budget 2025 na 6 trillion na ito, wag kayo kaagad manghusga sa Pangulo dahil wala po kayong alam. Hindi nyo po alam ang buong katotohanan. Hayaan nyo na ang Pangulo, ang mag-arrange dyan, ang mag-asikaso dyan. Pangulo siya ng bansa, kaya alam niya yan. Marami po siyang advisor o economic advisor o saan man, ang dami. Alam nyo, ang nakapalibot sa kanya, mga bibigating mga tao yan. Mostly are a lawyer. Di ba? Mga chief justice pa at very professional. Kaya ang Pangulo, alam na alam niya ang kanyang gagawin. Kaya wag niyong pangunahan. Kasi ito mga kababayan, itong mga DDS na kasi na ito, kung makapag-post, akala mo napakalinis ang kanilang mga sinusuportahan na politician, 'di ba? So dahil itong 2025 budget na ito, sus Mariosep, napaka simpleng issue para sa akin dahil alam ko naman ang Pangulong Marcos Jr. hindi magpabaya yan. Kung sino-sino yung nagdidikta sa kanya, sabi pa nung kapatid, pinapahamak daw ang Pangulo. Sus, paano nyo man naman nasabi yung ganun? Pangulong Marcos Jr. napakatalino, alam niyo ang ginagawa niya. Tsaka isa pa mga kababayan, ito sa mga general, yung mga retired police, mga retired generals na sinasabi sa media, wag daw pipirmahan. Bakit? Sa anong dahilan? Wag niyo turuan ng Pangulo kasi hindi kayo ang Pangulo. Alam na alam niya kung anong dapat gawin. Kung ano man ang issue dyan, kaya niya yung ayusin ang Pangulo ng bansa, kaya trust tayo sa kanya. So dahil dito may nagtatanong kasi kung kailang pipirmahan. Ito, ibibigay ko sa inyo yung tamang updates, okay? Ito kasi po ay post ni Global Daily Mirror pala. Sabi, ayan PBBM to sign proposed 2025 national budget on December 30, 2024. Sabi ng PCO yan, hindi na ako pupunta kay PCO. Yan President Bongbong Marcos is set to sign the 2025 General Appropriation Bill, which is ang GAP, into law on December 30, 2024. So siguro malinaw na yan sa mga dilis na bumabatikos dito sa budget na ito. Huwag nyo nang questionin itong budget na ito. Ang questionin nyo kung bakit pinalubo ni dating Pangulong Digong ang utang ng Pilipinas. Ayan ay minana ni Pangulong Marcos Jr. Tigil-tigilan nyo yung mamumuna, no? Kung pumuna kayo, dapat siguraduhin nyo malinis yung poon, na politisyan na sinusuportahan nyo. Kayo naman, sus, naka. Tuloy. This was confirmed by Presidential Communication Office, Acting Secretary Cesar Chavez in a text message to reports on Tuesday, December 24, 2024. According to reports by the Philippine News Agency, PNA, ang Radio Pilipinas, maraming source. Chavez reportedly said Marcos will first attend Rizal Day rites in Luneta before proceeding to Malacanang Palace for the signing ceremonies. The proposed 6.3252 trillion national budget for next year was initially scheduled to be signed by the Chief Executive before Christmas Day but was put on hold for a rigorous and exhaustive
legislative review. O, yun na nga. Nakita nyo yung litrato kanina. Talagang puspusan yung pagre-review ng Pangulo. After it received backlash over the budget cuts from the agencies like the Department of Education, DepEd, and Philippine Health Insurance Corporation, ayan, PhilHealth, and the exclusion of the 26 billion fund for controversial ayuda for sa Kapos and Kita program, AKAP. Huwag nyo na questionin yung AKAP. Kasi, yan po, mga kababayan, ay nakikinabang po yung mga maralita natin mga kababayan, yung Kapos ang Kita ba? Anong gusto nyong gagawin na lang sa kanila, hindi na lang tulungan, ganon? Hayaan nyo na lang yung pera na mapani sa BSP? Kikini-question nyo yung mga magaganang programa ng Marcos administration? Bakit kayo masyadong obsessed sa AKAP na yan? Kayo, may natutulong ba kayo? Ang question ninyo kung saan nalagay ni Sara Duterte yung pera ng bayan. Bakit ngayon sinasampahan siya ng impeachment? Dahil dyan, yun ang question ninyo. At least ito, 26 billion na ito for AKAP, napupunta sa taong bayan. Hindi po napupunta sa bulsa. Yan ang hirap sa inyo eh. Salita kayo ng salita. Hindi nyo alam kung ano ang totoo. Palibhasa, wala kayong awa. Makasarili kayo. Hindi kayo marunong tumulong sa kapwa. Kaloka naman itong mga to. Mas magaling pa kayo sa namumuno. Minsan itong mga tao na ito, hindi mo alam kung ito talagang mga tao ba ito? Or mga gorilla? Prior to Chavez announcement, Marcos was seen meeting with the Executive Secretary Lucas Bersamin, Department of Public Works and Highway, which is ang DPWH, and the Economic Cluster Compound of the Department of Finance, DOF, Department of Budget and Management, DBM, and National Economic and Development, ayan, NEDA, while extensively examining the gap in photo shared by PCO Ronald Singson. Ayan, sabi ng Global Daily Mirror. Yan nakita nyo mga litrato dito guys, puspusan yung kanyang pagre-review, sa totoo lang. So, makikita nyo ang Pangulo, hindi po nagsasayang ng oras yan. Binibigyan niya priority ang mga mahahalagang bagay tulad niyan. Well, actually, lahat naman mahalaga talaga sa kanya. Wala siyang wala siyang hinto sa pagre-review diyan. Kung nakikita niyo naman siguro, nandiyan si Secretary Bertamin, DOF, si Secretary Recto. Lahat ng mga gabinete niya, hindi basta-basta po yan na sabi ng iba pipirma, hindi basta sabi ng iba. Wag pipirmahan. Sabi ng mga retired generals, ano ba naman kayo? Hindi nyo na kailangan turuan ng Pangulo. Alam niya ng ginagawa niya. My goodness, kayo talaga. Alam nyo, hindi din basta-basta napipirmahan ka agad ng Pangulo. Nire-review niya po yan. Hindi po magical yan. Okay? Hindi po instantly. Nire-review niya po yan. Sangkaterma po yan. Nire-review niya. Siguro sabi ko nga, kung ibang Pangulo yan, wala na. Pinirmahan na yan Kahit mayroong singit-singit na hindi naman kasama dyan sa budget, pinirmahan na yan. Para kumita lang mga iba Kung ibang admin lang yan, wala na. Yan, mga kababayan. See? Yung mga issue, tigil-tigilan nyo na yan. PBBM to sign proposed 2025 national budget on December 30, 2024. Sabi ng PCO. See? Yan ang hirap sa inyo Puro kayo kuda ng kuda. Wala naman kayo nagagawa. Itong mga utak talangka, sa totoo lang. So, yun guys, ang aking pinaka-latest update. Ito, December 30, pipirmahan. Abangan po natin yan. Mismo PCO ang nagsabi. So, yun mga kababayan, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye. And babus. God bless Philippines.